Hello guys! Welcome back to another vlog. So this is day 2 of prepping back to school. So ayan, kakauwi ko lang from work. Medyo haggard pa. Wala akong planong mag-vlog today. Pero since naglaro yung mga bata sa labas, I thought na iti-take advantage ko na tong time na tahimik yung bahay and makakakilos ako. Ayan, so kahit kakagaling ko lang ng work at mukha pa tayong haggard, wala pang pahinga. Sige, tuloy na natin to. So anyway, ayun nga, last week nakapag-shopping na kami ng mga kailangan ng kids, lalo na for Aiden, who's starting middle school, kasi nga, ayun, required na silang mag-uniform. So, almost complete na. Kulang na lang kami ng sweaters niya and jacket. Kasi kahit yung jacket and yung sweater, required na merong color na, anong tawag doon, parang color-coded. So, kung ano lang yung school standards, yung appropriate sa school standards, ayun, yun lang yung pwede nilang isuot sa school. So, for now, yun na lang yung kulang ko. Pero, ayun, baka bilhin ko na lang siya online. But anyway, siguro sisingit ko na rin dito yung back-to-school haul namin para meron kayong idea kung ano yung mga kailangan ng kids who are starting their school here in the US. For today, I just realized na wala na pala akong masyadong time before ng start ng school ng mga bata. Siguro parang 10 days na lang. Tapos, syempre may work pa kami in between. So, wala na talaga kaming time para gawin pa yung mga kailangan gawin para sa kids. So, for today, ang gagawin ko is to clear out their closets. So, tatanggalin ko na yung mga nakaluitan na nilang damit. Kasi, girl, ang bilis na lumaki. Is in, yung mga dala namin from Philippines, wala pang 1 year pagdating dito. Ayun, mga crop top na. Ayan, so kaya namili na rin kami ng bago nilang clothes for school nga. Kaya yung mga maliit na nasa cabinet nila, tatanggalin ko na. And then, since malapit na rin mag-fall, medyo lumalamig na ulit, ayan, i-ready ko na rin yung mga jacket nila na tinabi ko nung summer. So, yun muna yung gagawin ko today. So, gawin ko na rin pala yung back to school haul ngayon habang, ayun nga, busy yung mga kids and tahimik yung bahay. Take advantage ko talaga tong time na to para makapag-vlog. But anyway, let's start with the school bags. So, by the way, nabanggit ko na nga previously na si Aiden, he's starting middle school and required sila mag-uniform. Kaya talaga kami nag-shopping. Pero kung hindi sila required mag-uniform, honestly, hindi naman kami mamimili ng mga bagong damit nila. And then si Kayla, stay lang siya dun sa previous elementary school niya. Wala silang uniform. But I did buy her some things na rin. Kasi yung mga leggings niya and yung iba niyang shirts nga na dala namin from the Philippines, nakaliitan niya na. Ayan. Tapos yung iba nga pinanlaro niya na ng summer. So alam mo yun, hindi na siya suitable for school. Medyo hindi na presentable for school. Kaya namili na rin ako ng konti. But anyway, let's start with their school bags. For Kayla, ayan, ito pa rin yung backpack niya from last school year. So, okay na okay pa rin naman siya. Madumi lang. So, lalabahan ko lang to. And then, this comes with a lunch bag. Yung nakadikit dito. Ayun. Pero meron pa rin siyang ginagamit na separate lunch bag. Mas gusto niya yun. Kasi yung kasama nito, pinaglagyan niya na ng mga toys niya. So, yun. Lalabahan ko lang din yun. And this one. So, okay lang naman sa kanya na hindi bago yung, ano niya, yung backpack niya. Ayan. So, buti na lang hindi na siya nagpabili ng bago kasi it's such a waste talaga. So, sobrang okay pa naman. Madumi lang. Lalabahan ko lang talaga yun. But for Aiden, ayun, I got him a new backpack from Adidas. Ayan, so, ayun na nga, nagbibinata na siya. Starting na siya ng junior high or ng middle school. Yung bag niya from last year, okay pa rin naman din yon. Pero, since he was bringing his laptop and nagdadala siya ng malaking water bottle, medyo mabigat. Kasi hinuhook daw nila, yung ganito, hinuhook nila outside of their classroom yon. So, anong nangyayari sa lighting ko? Ayan. So, hinuhook daw nilang ganun sa outside of their classroom. Tapos, siguro mabigat nga yung water niya and yung laptop. So, bumigay yung ganito nung old bag niya. Tapos, printed kasi yon ng cartoons na gusto niya before. Pero ngayon, ayan, gusto niya na daw ng plain backpack lang. Ayan. Nagbibinata na siya, guys. Ayan. Plain na lang yung sa kanya. So, we got this for him. Tapos, syempre, they need school shoes. So, dito nga, hindi required na yung katulad sa Philippines na black shoes lang. So, I just got them regular rubber shoes. So, medyo madumi na kasi, ayan, na-start na rin ni Kayla tong panglaro this summer. Tapos, ayan. Yung kay Aiden, just any black shoes lang naman na
mas prefer namin yung black shoes kasi, alam niyo na, pag medyo hindi halata pag madumi, ganun. So, ayun, kwento ko lang. Yung sa middle school ni Aiden, required sila to make, ano ba, ang kalat pala ng ilalim ng bed ng kids. Wait lang. Takpan ko na lang ng pillow. Sorry na. Nakakahiya naman yung tambak ng mga bata sa ilalim ng kama. Pero anyway, ayun nga, si Aiden, sa middle school, required sila to wear a collared shirt, either yung polo shirt lang na half button here, or yung full na button down, ganon. Tapos kailangan it's short sleeves or yung long sleeves na polo shirt. And then, ang colors lang na pwede is navy blue, white, and gray for the top. Tapos sa pants naman, it's khaki, tsaka navy blue lang. Tapos yung slacks na style yung gusto nila. Or, ano tawag doon? Chino ba yun? Chino style? Chino cut? Gano'n. Hindi ko rin sure. Basta yung parang slacks. Tapos kailangan yung ano lang siya. Yung parang hindi siya pamorma. Yung, ayun nga, parang slacks nga yung fit. Straight cut lang. Hindi pwedeng baggy, hindi pwedeng loose, gano'n. Tapos kung may belt daw, kailangan yung pants is merong belt loops. So, kung walang belt loops, hindi pwedeng mag-belt yung mga bata. Basta yung ganun. And then, they also need, syempre, yung sweater nila na long sleeves, lalo na pag winter na. And then, a hoodie. So, sa hoodie rin and the sweater, it's just blue, navy blue, white, and gray. Ayan. So, yun na lang yung wala ako. I don't know if it's dahil off-season or nagkaubusan na kasi nga late pinadala yung requirements ng school nila Aiden. Parang na-receive namin first day of August na. Yung iba nag-start ng July yung pasok. So, ayan, hindi ko alam kung nagkaubusan na lang na. Pero wala akong makitang plain na hoodie. Ayaw din kasi nila yung mga printed na gray or navy blue, ganun. Kailangan plain lang. Or at least very minimal lang yung mga logos, ganun. So, ayan. Anyway, let's start with Children's Place. Walang print yung ano nila, but this is from Children's Place. Tapos, ang nabili namin dito is yung polo shirts ni Aiden. Ayaw niya daw kasi mag long sleeves. So, ang binili lang namin is yung short sleeves lang na polo shirt. So, ayun nga, ang required is blue, gray, and white. So, sa Children's Place, nabili lang namin is yung color blue and yung color white. Ayan. Tapos, buti na lang naka-sale kasi originally, this is $12.95. Tapos, nag-sale siya ng 50% off. So, parang $6 something lang namin nabili each. So, ang laking tipid. Kasi kung binili namin to ng $13 each, but $12.95, almost $13. Kung binili namin to ng $13 each, baka 3 pairs na lang ng uniform yung bilhin ko sa kanya. Pero dahil nga naka-sale, bumili na ako ng 5 sets na 5 polo shirts and then 5 pants. Tapos, ayun, bibili na lang ako ng tig-isang sweater na gray and blue. Tapos, tig-isang hoodie na gray and blue. Ayan. But anyway, ayun nga. So, ganito yung itsura ng uniform nila. Hindi pala required na doon ka sa school bumili. So, sobrang daming stores na nagbebenta ng ganito ngayon dahil nga back to school. So, it's just the white one and the blue one. Ayan. So, ayan. Yung sa Children's Place, wala kasi silang gray. Naubos na yata. So, ito lang yung binili namin. So, I just got 2 blues and 1 white. Ayoko ng white kay Aiden actually kasi madumihin. Pero, ayun. Sabi ko, sige na, bilhan na rin kita ng isang white. So, that's all for Children's Place. Pero, alam nyo, super grabe yung nakasale nila. Si Kayla nga rin sana hahanapan ko kasi may mga 70% off. Hahanapan ko rin sana siya doon ng mga pang school niya rin. Pero, ayun, wala siyang nagustuhan. Puro pang Halloween yung nagusto niya. Syempre, ayoko naman bumili ng seasonal kasi hindi niya naman, alam mo yun, baka November niya lang yun gustong suotin. But anyway, ayun, we went to Gap to look for the sweater ni Aiden San. Ay, yung hoodie niya na gray. Kasi sinasabihan siya ng friends niya na yung sweater, ay yung hoodie sa Gap, yung may print na Gap, gano'n, na gray, pwede daw yun. So, medyo nagdalawang isip lang ako kasi yung nakita namin sa Gap is gray, pero color blue yung print, yung logo. So, I'm not sure kasi kung papayagan yung gano'n, yung kitang-kita yung logo. Meron kasi ako nakita before na gray, and then gray din yung logo, so hindi masyadong halata. So, iniisip ko na baka yun yung mas prefer nung school, since, alam mo yun, baka may inggitan portion, yung mga gano'n. So, wala masyadong malogo or branded yung mga pinagbibibiling uniform ng kids. But anyway, for Gap, in short, wala naman akong nabiling gano'n. But for Kayla, she chose this one. Ayun nga, again, wala siyang uniform. Pero, ayan, just this white hoodie na may rainbow. And then, naka-sale din to from
$39.99. So, from $40, naka 50% off, naging $20 na lang siya. And then, I also got her the matching pants. Super cute. Ayan. So, same. This is 50% off. So, from $34.99, naging $16.99 na lang siya. Ayan. Super cute lang for Kayla. Alam mo, ang sarap sana mamili ngayon. Na parang ang dami kasi nakasale na for back to school nga. Ganun. Tapos ang daming namimili. Ayun nga lang, ang gastos. Super gastos. Kaya, very limited lang yung pinamili namin. And then, next is from Old Navy. So, itong tatlong stores lang na to talaga yung pinaghanapan namin ng uniform. Kasi, nung last year na dumating kami dito, namili kami sa Walmart ng jogging pants ni Eden. Parang isang gamitan lang, nadapa siya. Nabutas kagad. So, I thought na baka pag doon ako ulit namili ng for school niya, alam mo yun, baka madali lang masira. So, I preferred na lang na yung mga medyo branded para, you know, mas quality. Okay, so from Old Navy, ayun, so dito kami nakakita ng pants niya. So, this is how it looks like. Yung khaki lang na pants. Yung kinuha ko na sa kanya is yung garterized. Para, you know, ma-adjust and then detalye siya. So, ayan, straight cut lang siya na ganyan. And then, hindi daw pwede yung parang ifo-fold ng kids na yung nakaganyan. Di ba may pants na nakaganyan na talaga yung sa labas? Yung parang naka-cuff na yung dulo. Ayun, so kung ganun yung style ng pants na binili nyo, pwede. Pero ayun nga, kung yung igaganyan itutupi ng kids dahil nga masyadong baggy or masyadong malaki, hindi pwede daw yung ganito. I don't know kung super strict sila. Pero ayun, ito kasi one size up yung kinuha ko kay Aiden. So, it's not super baggy, pero mas malaki ng konti sa size niya. So, this one is for $19.99 each. Ayan, pero again, naka back to school sale. So, $10 each na lang tong pants. So, I got him 5 pairs na of pants. So, ayan, ito. Ano ba yan? Ayan, I got him 5 pairs of pants na. Same lang yan. Same design, same cut, same size. And then, sa Old Navy rin kami nakakita ng gray one. So, kompleto na siya ng blue, white, and gray. So, sa Old Navy, I got him 2 gray shirts. This one is $14.99. Naka-sale ng 50% off, if I'm not mistaken. $7 something na lang each. Tapos, from Old Navy din, Kayla just got this one. Ayun nga, kasi nga puro pang Halloween na yung ano niya, yung natitripan niya ngayon. Pero hinayaan ko na. This is $11, pero on sale, I think, ayun, $7 na lang din to. And then, Aiden just got another shirt. Naruto. Ayun. Nawibili siya sa anime lately. So, ito, hindi ito pang school. Pero, ayun, pang ano na lang daw. Just in case na meron silang wash day. Ayan. Next up is from Ross. So, pumunta ako ng Ross kasi nga naghahanap ako nung sweater and hoodie ni Aiden na gray and blue. Pero wala akong nakita. I-online ko na lang siguro yun. Siguro titingin na lang ako sa Shein. Or, I don't know. Most probably sa Shein na lang para medyo tipid-tipid tayo. Kasi nung tinanong ko naman si Aiden, sabi ko kasi baka balikan ko na lang yung sa Gap. Since yun nga yung tawag doon, yun yung sinasuggest ng friends niya sa kanya. Pero nung tinanong ko naman siya, wala naman daw siyang pakialam sa brand. It's either plain or branded. Wala daw siyang pakialam as long as it's gray. It's a gray hoodie. Yun, gumanon siya. So, pinakita ko rin naman sa kanya yung online. Ayun, nagustuhan niya rin naman. Anyway, ayun, sa Ross, this one is for me. Plain na parang acid wash ba yung tawag dito, na sweater lang. Ang cute lang niya, and then this is only $6 na kasi. Lumalamig na nga ulit, grabe. Parang pag 8 PM ng gabi, pag mahangin, ang lamig. Ayan, anyway, moving on. Most of the rest of the items na are for Kayla, kasi yung uniforms lang yung binili namin for Aiden. Ayan, so I got her some Sanrio socks. Sanrio and Friends ang ganap ni Kayla today, actually lately. And then just this one, this is for $4.
And then, I also got her, I'm not really sure, pajama yata to. Pero super cute. Nakita ko lang. This is only $9 if I'm not mistaken. Super cute. And then, this one is, nakaset na rin siya na cardigan. And then, may kasamang spaghetti strap na top. And then, may skirt na kasama. Cute lang. Nakyutan lang ako. This is $10.99. Next up is sa Walmart. So, ayun nga, wala na sana akong balak bilhan si Kayla ng mga damit. Pero sa Walmart naka-sale. Yung lahat ng leggings is for $3. Magkano to? $3.98 lang lahat ng leggings. And then yung t-shirt ng kids is $2 lang. Ay, naka-clearance. So, syempre, dahil $2 lang siya, ayan. $2. Kumuha na ako ng marami. Parang medyo ano to? Anong tawag dito sa telang to? Dry fit. Medyo ganong feeling siya. So, hindi siya lukutin, hindi rin siya madaling mabasa ng pawis. Ayan, so I got 1, 2, ito plain green lang. And then, a yellow one. And then, itong medyo splatter, paint splatter. Ayan, so $2 each lang to. So, kumuha na ako niyan for Kayla. And then, she got this one. Ayan nga, ma-Halloween nga siya. $5 lang naman. And then, I got her 1, 2, 3, 4 pairs of leggings na. So, I got a rainbow one. Rainbow, and then a plain gray one. And then, itong smiley face one. And then, parang itong denim style. So, ayan, $3. $3.98 each lang. Ayan. So, kinuha ko na rin siya kasi sayang. Sayang naman yung sale, diba? Magagamit niya naman. And then, I also got ito yung pang-inner ni Aiden dun sa uniform niya na sandong puti. Tapos, they also got pencils and erasers. And then, not school related, pero nagustuhan lang ni Kayla tong scent na to. Kaya, ayun, nagpabili siya ng candle for their bedroom daw. And then, lastly, is this shelf closet organizer. So, ito, binili ko to specifically kasi 10, ganito siya, oh. Parang lalagyan ng shoes. Pero, ang bala kong ilagay dito is yung damit nila for the whole week. So, top part will be, yung top 5 would be Aiden. So, ilalagay ko na dyan yung for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ganun. And then, yung bottom part na 5 kay Kayla. So, parang i-prepare ko na yung damit nila for the whole week. Para dyan na lang na nila kukunin. Alam mo yun, parang, kasi nangangarag ako pag, yung pag sa umaga, na nagpre-prepare ako ng breakfast. Tapos, pag pre-preparein ko na sila ng school, ayun, minsan si Kayla, tinatawag niya pa ako na para mabili nung outfit niya. So, ayan, i-prepare ko na para kukunin niya na lang na dito. Makakapagbihis na siya mag-isa. Ayan. Ayun, so, I think that's it. Yeah, meron na lang silang water bottles na nasa kitchen kasi yun. Hindi ko napapakita. It's just regular water bottles lang naman. Ayan. So, siguro nagtataka kayo na bakit yung back to school haul ko is puro damit. Walang masyadong school supplies. Ayan. So, I think for other schools, nagbibigay sila ng list na pwede mong i-donate sa school. Like yung crayons, pencils, ganyan. Erasers, rulers, kung ano man yung gagamitin nila sa school papers. Pero yung sa school kasi ni Kayla and sa Aiden, naghintay rin ako actually. Pero wala kasi silang binigay na list na i-donate nila sa school. Or alam mo yun, yung pwede nilang gamitin sa school. So for this, meron pa kasing crayons, as in maraming crayons and markers si Kayla. And then binilahan ko na rin sila ng mga scissors and rulers na gagamitin nila dito for their homework. Kaya pencils and eraser lang yung binili namin. Ayun nga, so, depende sa school ha. Depende sa school. Sometimes magbibigay sila ng list to bring ng mga kids sa school, pero sa school ni Aiden and ni Kayla, wala. So, that's why wala kaming masyadong binili na school supplies. Kasi whatever they need, colors, pencils, crayons, pencils, erasers, ruler, sharpener, scissors, ayan, papers, kompleto kami dito. Marami akong binibiling laging stock nun. Kasi si Kayla mahilig siyang make ng arts and crafts. So, laging may stock. Pati yung glue, ang tawag dito, mga tape, ganyan, kompleto na. So, hindi na kami namili nun. Pero just in case na may ibigay na yung list, yung school, so, take note lang na yun, iiwan nyo sa school yun. Donation nga. So, gagamitin yun ng anak nyo
sa school all year round. Ayan. Buti na lang yung kala Aiden and kay Kayla, naka-laptop nga sila and naka-iPad. So, kung ano man yung mga gagamitin nila sa school, yung school na yung magpro-provide. As in, papasok sila, iPad and laptop lang yung dala. Ayan, di ba? Ang laking tipid. Tapos, si Kayla, meron nga silang free breakfast and lunch sa school. Pero pinagbabaon ko pa rin siya kasi sometimes hindi niya gusto yung food, lalo na pag Mexican food yung naka-serve, hindi niya gusto. So, nagbabaon na lang siya. Pero si Aiden, I'm not sure pa sa middle school. Orientation namin next week. I'll tell you more about kung ano man yung changes from elementary to middle school, yung transitioning, ayan, kung ano man yung babanggitin nila sa orientation. Pero hopefully may free food din kasi hindi na nagbabaon si Aiden. Kasi, ayun, nawiwili na rin siya na, ano yun, na-excite din siyang itry yung different foods na sinaserve nila sa school. Ayun. So, ayun, grabe, may middle schooler na ako. Ano na siya, junior high na yung school niya. Alam mo yun, ang bilis ng panahon, grabe. Di ba sinasabi, ano ba yan? Hindi ko alam kung anong gusto kong sabihin. Pero for the parents out there, I mean, no one prepares you talaga for the transition from elementary to middle school or transition from being mommy to being mama, ganun. Ganun na lang yung tawag na Aiden sa akin. Yun, bra na lang yung tawag niya sa akin. Hindi niya na ako tinatawag na mommy. Grabe, bibinata na siya. In 2 years, meron na akong teenager. Anyway, ayan na nga, and that is it for the haul, for the back to school haul. Mostly mga damit and uniforms. Pero, ayun, liligpitin ko muna to, and then update ko kayo kung anong mangyayari sa orientation for junior high next week. Hindi ko na-realize na one size smaller pala yung color white. This one is a large. Mga XL na yung kinuha namin for Aiden. Pero anyway, kasya pa rin naman to. Natanggal ko na yung tag. Kasya pa rin naman sa kanya to. Pero, ayun, nag one size up lang nga sana kami. Anyway, medyo may kakaibang amoy sila. I think I'm gonna wash them today na rin. Ilo-laundry ko na kasi, I don't know. Yung galing Walmart na clothes, wala siyang amoy. Pero yung mga galing sa shop na sa Old Navy, yung sa Children's Place, may something na amoy. Hindi naman mabaho, pero it's kinda like factory smell, or alam mo yun, yung matagal na stuck sa sa storage room, gano'n. Ewan ko. Lalaban ko naman anyway, bago ko planchahin. And bago ko i-prepare for yung dito, bago ko ilagay dito. Ayun, so while I'm doing the laundry, I'm gonna find some things off Shein na lang. Doon na lang na ako order para mas madali. Actually, may mga nagsasabi sa akin na Costco has the navy blue and gray na hoodies daw ngayon. Pero I don't have time to go to Costco pa. Kaya ayun, o-order na lang siguro ako online. Tapos, ayun, if ever naman na, kasi now is 1, 2, it's a little more than a week. So, usually 2 weeks before ng 2 weeks inaabot yung shipping ng Shein dito. Or basta 7 to 10 days, ganun. So, if ever naman na hindi pa umabot sa first day of school nila, that's okay. Kasi, naman hindi pa ganun kalamig to wear a sweater or a jacket. Ayan, I saw some things off Shein. So, gray na hoodie, gray na sweater, tapos navy blue na sweater, tapos navy blue na hoodie. Ayan, so dito na lang talaga ako order, and then titingin na lang din ako ng iba pang things for me. Kasi, ayun nga, lumalamig na ulit. Hello, ayan. So, kakauwi ko lang from work. It's already the next day. And, ayun, may dumating akong package. Wala sa isip ko na may in-order na pala ako online. But anyway, it's just some additional things for Kayla for back to school din. Ayun. So, nabanggit ko, I think, before na she's really into Sanrio and Friends ngayon. So, nagpabili siya ng pencil case and ng pencils niya lang na cinnamon roll. Yung una si Kuromi yung nire-request niya. Pero nung sinendan ko siya ng links, ganun, ito na yung pinili niya. So, it's just this one set na ng
ruler, pencil, eraser, tapos ano ba to, sharpener, tapos parang yung cover ng pencil. Ayan. Just this one. Tapos ito, super cute na ito. Pencil case. Ayan, si Kuromi. Ano ba to? Bakit yun ito? Natakpan na yung bibig niya. So, dapat hindi ba dapat nandito to sa taas? I'm not sure. Tignan ko na lang ulit yung picture nung pinag-orderan ko. Alam, ang cute lang. Ayun, nilabhan ko na nga yung new uniforms ni Eden. Tapos pati itong bag ni Kayla. So, ayun, mukha na ulit siyang bago. Malinis na ulit. And I think yung lunch bag niya, nalabhan ko na rin before, nung after ng summer, before mag-summer break. Alam ko nalabhan ko. Pero double check ko na lang. If not, ayun, lalaban ko na lang ulit. But anyway, ayun na. Clean na siya ulit. Ready na for school. And then, pati yung uniforms ni Eden. Ayan, yung uniforms ni Eden. Nalabhan ko na rin. Paplansyahin ko na lang before I start organizing his uniform for the whole week. By the way, singit ko lang din pala dito na I am in no way promoting overconsumption. Kasi, ayun nga, napansin ko itong buong vlog, itong back to school vlog ko, lalo na yung haul, it's mostly mga damit ng mga bata. Lalo na ako yung kay Kayla, marami akong napamili na new clothes niya. Tapos ito yung kay Aiden, ang dami rin namin biniling new clothes ni Aiden. Pero, ayun, please keep in mind na kaya kami namili ng new clothes ni Aiden is one, because kailangan niya na nga ng uniform for middle school. Kung hindi naman niya kailangan mag-uniform for middle school, malamang sa malamang, hindi kami mamimili ng bagong clothes. And then for Kayla, ayun, marami na nga siyang clothes na nakaliitan niya na, lalo na yung mga dala namin from Philippines. Ayan. So, hopefully, hindi naman kayo ma-pressure to buy new things for your kids every start of school year. As much as possible sa akin, I would like to encourage my kids to keep on using the things that they already have. Lalo na kung pwede pa naman gamitin, kung okay pa, kung kasya pa yung mga damit nila, ayan. Pero, ayun nga, medyo mahirap maging practical na budgetarian pagdating sa kids, kasi lalo na ang bilis na lang lumaki. Kaya, alam mo yun, ang bilis nila makaliitan yung mga damit nila. Ayun. Pero, ayun nga, hopefully, by next year, kaya one size up na rin yung binili kong uniforms ni Aiden para, ayun nga, hopefully by next school year, kasya pa rin sa kanya to kung hindi pa siya lumaki ng bonggang-bongga next year. Ayun. Same with Kayla rin, one size up na yung mga pinagbibili kong damit niya. She's 6 years old, pero yung mga kinuha ko na sizes is 7, 8. Ayun, actually, ayun, suot niya yung, lumabas kasi sila kanina ng husband ko. Ayan, suot niya na yung ibang bago niyang damit. Size 7, 8 yan. Pero mukhang saktong-sakto na sa kanya. Kaya feeling ko by next year, hindi na naman nakasya sa kanya. Pero hopefully marami pa rin siya mga damit na kasya pa rin sa kanya for next year. Para alam mo yun, hindi naman kami bili ng bili. Pero, well, wala tayong magagawa doon. There are growing kids. But anyway, I will end this vlog right here. Medyo mahaba na rin yata tong vlog na to. Magpa-plansya pa ako. If you have any other questions, suggestions, or concerns with regards to your kids na mag-start ng school here in the US, or if you have any other comments about yung immigrant life dito sa US, comment down below, kwentuhan tayo, and I'll see you on my next vlog. Bye!